Thank you, Lord, for your presence this morning. In you there is peace, there is strength, there is joy, and there is time of refreshing. Would you please lift up your hands and just thank the Lord for what He has done in your life this week. Thank you, Lord, sa lahat ng na-accomplish po namin, natapos, nagawa namin. Thank you for your guidance and protection. Thank you for blessing us. Lord, you are faithful. You are unchanging. We come to you because we love you and we are here to worship and adore you for all the wonderful things that you have done in our lives. In Jesus' name, everyone say amen. Palapakan po natin ang Panginoon. For our communion, before we partake the elements and receive the elements, let me read 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11 sa ASND. Sabi po dito, mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Ang ganda po na sa ating communion ay ipaalala sa atin na ang Panginoong Jesus, He descended, He ascended, and then He will come back again. Okay? Nag-descend po siya, He came dito sa lupa, pinanganak po siya, kaya meron po tayong Pasko. Malapit na po ang Christmas, right? At ang Pasko sa Pinas ay nagsimula na pagpasok ng September. Okay? And He died for our sins. We celebrate Holy Week, His death. At hindi po siya nanatiling namatay, kundi siya po ay nabuhay upang tayo ay bigyan ng buhay at ng pag-asa. At sabi dito, alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Ibig sabihin, itinuro na ni Paul sa mga believers na the Lord will come back and He will come like a thief in the night. Sinabi niya na darating pero walang nakakaalam kung kailan. The exact date and time when He will come back, it was not revealed. Next. Verse 3, mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak na at hindi sila makakaligtas. Ang mga taong walang pananampalataya sa Panginoon ay mapapahamak at hindi maliligtas dahil hindi sila naghihintay. Ibig sabihin, alam niyo po, yung taong binilinan mo tapos hindi sumunod, nag-relax siya. Sabi mo, maglinis ka ng bahay, magluto ka. Pero pagdating mo, hindi lahat yun nagawa. Yung pagdating nung nagbilin, natatakot siya. Kasi alam niyang hindi siya handa. Ganun po sa Panginoon, ang taong walang pananampalataya ay hindi makakaligtas. Verse 4, ngunit kayo, sabi ni Paul, mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman. A true believer ay namumuhay sa liwanag. Because we belong doon sa kaliwanagan. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. So yung namumuhay sa kadiliman ay mabibigla, pero yung namumuhay sa kaliwanagan ay hindi mabibigla. Diba yung binilinan mo na magluto, maglaba, maglinis, ginawa niya lahat yon. Excited siyang pagbuksan ng pintuan yung kanyang mga magulang or sino man yung nagbilin sa kanya dahil alam niya na handa siya. Tama po ba? Amen? Kaya habang naghihintay po tayo sa Panginoon, manatili tayo sa liwanag. While waiting for the return of our Lord Jesus, remain in the light. Live in the light. Dahil sabi, namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. And huwag na nating balikan yung ating mga iniwan. Everything that we have surrendered to the Lord ay huwag na po natin balikan. Do not go back. Amen? I will not go back. Sabihin nga po natin, I will not go back. Amen. Verse 6, kaya nga, huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog. So ang taong namumuhay sa kadiliman ay pabaya. Alam naman natin yung pabaya. Ayaw kumilos, ayaw gumawa
tamad, ano pa? So, sabi dito, pabaya, katulad ng iba na natutulog. Di ba ang tamad ay pabaya? Ang pagiging tamad ay pabaya. Ang natutulog lagi ay pabaya. Kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. While waiting for the return of our Lord, have self-control. Na huwag balikan ang lahat ng mga isinuko na natin sa Kanya. Verse 7, sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Out of control. Yung buhay niya ay pasuray-suray. Ayaw natin ng buhay na pasuray-suray. Amen? Gusto natin tuwid ang lakad. Nakakita na po ba kayo ng pasuray-suray sa kalsada? Sa dulo nun, aksidente. Okay? Pero yung tuwid ang paglakad, alam niya kung saan siya pupunta. Verse 8, pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig at bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Ang taong may pananampalataya sa Diyos, namumuhay sa liwanag, ay laging merong pananampalataya, may pag-ibig sa lahat ng kanyang ginagawa, at meron siyang pag-asa. You cannot discourage a person na meron pong pag-asa. Merong hope. Sino na po rito naranasan mawala ng mahal sa buhay? Diba? Nagluksa tayo ng may pag-asa. Iba po yung nagluluksa ng wala kang pag-asa. Pag may pag-asa ka, alam mo na makakasama at makikapiling mo siyang muli. Kaya, continue to live a life full of hope. At meron tayong pag-asa kay Kristo na ang buhay sa mundo, yes, may katapusan, pero sa Panginoong Hesus, merong buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin siya. Verse 9, sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pangako po ito ng Panginoon. What a beautiful promise. God did not save us para lang tanggapin ang God's wrath. No. Okay? He saved us. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbalik niya, ay mabuhay tayo sa piling niya. So, dalawa po pala. Pwedeng buhay pa tayo or patay na kapag siya'y bumalik, pero sa mga namatay na, anong pangako? There is resurrection. Through Jesus Christ, there is resurrection. Kung buhay pa tayo, we will meet each other in the air. Yan po ang pag-asa po natin. Kaya, maghintay po tayo sa Panginoon. Verse 11, dahil dito, while waiting again, ano po ang dapat natin gawin? Patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa, katulad nga ng ginagawa ninyo. Ano ang assignment natin sa isa't isa? What is our responsibility towards each other? To strengthen and build each other up. Pasiglahin natin. Kapag nanlulupaypay, pasiglahin. Kapag may halaman po tayo na nanlupaypay, nalanta, anong ginagawa natin? Dinidiligan, pinapaarawan, tinatanggal yung mga dry leaves niya, di ba, para mabuhay siya muli. Meron ba dito? Tingnan niyo yung katabi niyo kung nalanta. Ha? Okay? Dalhin sa church. Okay? Anyone who needs, times of refreshing, we need the Son of God. Amen. Kailangan natin siya para tayo po ay magliwanag, lumakas, magkasigla. Pasiglahin natin ang bawat isa. Alam niyo, natutuwa pagkasama ka tong worship team, namimit ko sila, sumisigla ako. Ayan. Dito sa kaliwa, ewan ko sa kanan. Ay, sumisigla din ako. Alright? Pagkasama silang lahat. Kanina nga lang nakita ko si Brother Albert, si Ate Linda sumigla na ako Ito na si Ate Linda, papaharvest na naman yung bayabas doon sa kanto. Nakita ko, hinarvest ni Brother Albert para sa kanya. Abay, di ba umulan? Natuluan ng tubig. Abay, alam niyo, hinarvest niya yung bayabas para kay Sister Linda kahit yung brother natin ay mabasa. Natawa ko kasi naalala ko nung mga bata kami, may bayabas din kami. At kapag patapos ng ulan, nasa ilalim ka ng bayabas, yuyug-yugin namin yung bayabas para mabasa ka. Sinong nakaranas ng gano'n? Di ba? Katuwaan
Nagiging masigla ang buhay kapag may mga kasama na masayahin din, masigla sa mga ginagawa. Amen po ba? Kasi pasiglahin natin ang bawat isa. Ano pa? Sabi niya, patatagin ang isa't isa. Kasi palakasin natin, tumatag siya. Lahat tayo ay may mga kahinaan at kailangan tumatatag ang bawat isa pag magkakasama tayo. Hindi yung pagka nagkasama tayo, pag uwi, nalulungkot tayo. Diba? Ang malakas, anong dapat gawin sa malakas? Kapag mahina, patatagin. Pag malakas, anong gagawin? Pahinain natin, malakas eh. Hindi po, lalong palakasin. Ang naglilingkod, lalo nating palakasin kasi naglilingkod siya. Yung nagsusumikap sa trabaho, lalo natin siyang tulungan, suportahan kasi marami ang mapagpapala sa pagtatrabaho niya. Amen po ba? Amen. Patatagin, pasiglahin natin ang bawat isa hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundong ito at naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Give Him praise. Pasiglahin, patatagin ang bawat isa. So wag po tayong mabibigla. The day of the Lord will come. These are the lessons na matutunan natin dito. Jesus will come unexpectedly. What else? So we have to wait. And do not be afraid of the wicked. Because disaster will come to the ungodly. Sigurado ang kapahamakan ng mga namumuhay sa kadiliman yung hindi naghihintay sa Panginoon. And there will be no escape to the unprepared. Hindi makakaligtas. The day of salvation for the righteous naman will come. Ito yung sigurado. We are secure in the hands of the Lord Jesus Christ. Put our faith in Him. Sa Kanya lagi ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, mamuhay tayo na may pag-ibig, naghihintay, mamuhay sa kaliwanagan, at habang naghihintay, patatagin at palakasin natin ang bawat isa. Amen? Do not be surprised. These things will happen. Palapakan uli natin ng Lord. Let's sing once again and receive the communion elements. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Lahat po ba ay nakatanggap na ng communion elements? Kung hindi pa, taas nyo lang po ang inyong mga kamay. Sa mga hindi pa. Okay? Alright. 1 Corinthians 11. For I received from the Lord what I also pass on. I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Hold your bread and repeat this prayer after me. Lord, this bread This bread represents your body represents your body that was broken for me. that was broken for me. You offered your body to God You offer your body to save me to save from all unrighteousness, from all unrighteousness, to heal me to heal me from all my diseases. from my diseases. Because of what you have done, Because of what you have done, I am saved. I am saved. I am healed. I am healed. You are my Savior, You are my Savior, my God and my King. my God and my King. Amen. Let us all eat the bread that symbolizes the body of Jesus. Hold your cup. Lord, this cup This represents the new covenant represents the new in covenant your blood. in your blood. You offered your blood to God You offered your blood
for me to cleanse me from all acts that leads to death. Thank you for washing away my sins. You made me pure and holy so that I may serve you, the living God. Let us serve one another, palakasin, patatagin ang bawat isa. Amen? Amen. Let us all drink the juice that symbolizes the body, the blood of Jesus. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, for the last time. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Let me pray once again for all of you. Father, I thank you for my brothers and sisters. Thank you for the hope that you have given us, the salvation. Lord, kahit yung faith namin, yung pananampalataya namin na galing pa rin sa inyo, maraming salamat. And I pray, Lord, for those who are sick, touch their bodies and heal them. Lord, those who are experiencing pain and sorrow, comfort them, embrace them with your presence. And those who are weak, Lord, may we find strength and power in you. Thank you for your word today and presence. In Jesus' name, everyone said, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. God bless you. And now here's Brother G to encourage us to give to the Lord. Amen. We praise you, Lord. Oh God, praise God. Amen and amen. Okay, para po sa ating pagkakaloob, let me encourage everyone sa Salmo 112 verses 1 to 5. Ang sabi po dito, purihin ang Panginoon. Wow, we all praise God. Amen? Amen. At ang sabi niya po, pakinggan natin, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. So the word na naririnig natin ngayon, mapalad, pagpapalain. So the Bible says and keep on saying that there's a blessed life. Tumatanggap tayo ng pinagpalang buhay. Continue po natin. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay ng matuwid at puno ng kabutihan, kahabagan, at katuwiran. Pagpapalain ng taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanap buhay. So makita natin dito, no, dinidescribe po yung taong matuwid. So ang buhay natin, inaangkla natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin nasa Panginoong Jesus, tayo po ay matuwid sa kanyang paningin. Unang-unang paalala po sa atin dito, nakikita natin dito na ang takot sa Panginoon at ang pagsunod sa kanyang mga utos, may benefits po yan. Nagdudulot at nagbibigay po yan ng biyaya sa atin. Nabasa po natin, sabi, kapag ang isang taong matuwid, may takot siya sa Panginoon at sumusunod sa kanyang utos, ano daw po ang pinagkakaloob sa kanya? Tagumpay. Katagumpayan. There's victory coming from our God. What else? Pagpapala ang kanyang matatamasa, personally, may pagpapala kang matatamasa. At higit sa lahat, sabi dito, hindi yung blessing para sa'yo. Pag namuhay ka ng may katapatan sa Panginoon, may takot sa Kanya at pagsunod sa Kanyang mga utos, ang sabi po dito, maging ang iyong pamilya
maging ang iyong mga anak ay kanyang pagpapalain. So ang buhay po natin, magandang may takot sa Panginoon, no? At nakita rin natin dito, prosperity o yung pag-unlad. Pangako po ng Panginoon yan doon sa taong may takot sa Kanya. What else? He will be remembered. That name will be remembered. That person, that righteous name or righteous person na namuhay sa Kanya ng may takot, maaalala at maaalala. Bakit? Kasi yung biyayang pinadali ng Panginoon ay yung lolo ko. Grabe yun, naglingkod sa Panginoon. Kaya ito yung buhay namin ngayon. Naranasan namin yung pagpapala nung pagsunod niya sa Panginoon. Madalas po kasi iniisip natin, paano ang pag-unlad? Iniisip natin, Lord, paano yung blessing? Lord, paano yung progress towards success sa mga kabataan? Pero kalakip lang pala ito ng takot sa Panginoon at pagsunod sa Kanyang mga utos. Andun po pala yun, kasunod lang nun. Kapag tayo ay may takot sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ano pa po? Ang taong manuwid, nagliliwanag kahit sa kadiliman. So may taglay siyang liwanag kahit na anumang pagsubok po ang kanyang pinagdadaanan. Ang nananatili po sa kanyang buhay yung kabutihan, yung kahabagan at katuwiran. At alam niyo po ba, natatangi ang katangian na ito sa mga taong may takot lamang sa Panginoon. Yung kayang magliwanag kahit na sa kadiliman, natatangi po yung katangian yan. Hindi po kayang iproduce yan ng mga taong makamundo. Bakit? Dahil yung liwanag po na tinataglay nila, natin ay nagmumula po sa Panginoon. Kagaya nga po na nabanggit ni Pastora kanina lang, he always have this hope. May pag-asa po siya. And that hope is found in the Lord. Kaya po, di ba, tignan mo yun katabi mo. Nababatid mo ba yung pag-asa? Nababatid mo ba yung liwanag sa Kanya? Tingin po kayo sa akin. Ayan. May liwanag po ba? Thumbs up po tayo, di ba? Ayan. May liwanag po, no? Kasi taglay po natin yun. Bakit? Tayo po ay matuwid. Amen? Alam ko, may mga personal struggles tayo, pero may liwanag tayong taglay. May struggles tayo financially, pero alam ng kapitbahay mo na may Diyos kang nagpapala sa iyo. Liwanag po yun na nagmumula sa Panginoon. At panghuli, pangatlong katangian po ng matuwid, sabi dito, pinagpapala ang taong matuwid dahil siya ay mapagbigay. Amen? So, kalaki po ng buhay natin bilang taong matuwid, bilang taong may takot sa Panginoon, ang pagkakaloob sa ating Diyos, ang pagiging mapagbigay. Hindi po tayo nandaraya sa ating kapwa at higit sa lahat, lagi kong pinapaalala, huwag po nating dayain ang ating Panginoon. Ibalik po natin ang para sa Kanya, ipagkaloob natin ito ng may kagalakan mula po sa ating mga puso. Amen po ba? So sa umaga pong ito, inaanyayahan ko ang lahat sa ating pagbibigay. Paalala pong muli sa ating church, meron po tayong designated envelopes. The red, it is our tithes. The 10%, it belongs to the Lord. So let's bring it back faithfully to our God. Sa atin pong mga offerings, 3 different colors. Yung ating blue para po sa ating special project, repairs ng ating church, improvements, maintenance po, dito po natin kinukuha. Yung ating white envelope para po to sa ating benevolence fund, ayan, upang makatulong po tayo sa mga mangangailangan ng ating mga kasama po dito sa ating church in the future. And of course, yung ating brown envelope sa ating pong building project, patuloy pa rin po ang progress. Marami pa po tayong i-improve sa ating church. Kung titignan natin ang ating paligid, maganda na, pero may igaganda pa po. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Lord, dakila ka sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na nababatid nyo sa aming mga puso kung sino yung may takot sa inyo. Sino po yung handang sumunod sa inyong mga utos. At inihahanda nyo na rin po sa amin at maging sa aming pamilya ang katagumpayan, ang pagpapala, Panginoon, ang pag-unlad, O Diyos, sa aming mga kamay ay iyong ipagkakaloob, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa inyo na ang aming buhay ay gagamitin nyo bilang liwanag, Panginoon, sa kadiliman dito sa mundo. Naway maging tanglaw ka namin, Panginoon, upang ang aming buhay maging tanglaw din po, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, Lord. Upang mabatid nila, Panginoon, na ang biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon, ikaw yung source namin, Panginoon, at wala na pong iba, Panginoon. At sa inyo po kami lagi umaasa. Turuan nyo rin kami, Panginoon, sa umagang ito na maging mapagbigay dahil pangako mo, Panginoon, na sa taong mapagbigay, kalakip po nito ang pagpapala mong lubos-lubos. Maraming salamat po sa pagkakataon na magkaloob po sa inyo. Tinataas ka namin sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings.
solid ground, palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon, bagamat maulan ay nagpapasalamat kami dahil naririto tayong lahat. Hindi tayo, kumbaga kahit anong weather, di ba, kaya nating mag-church because we are God's children. Amen? This morning, we are going to continue in the series that we are going through, and that is in the book of John. And our title for today is God Must Be Greater. God must be greater. Sa mga nakakakilala po sa akin, I started Christianity, naging Christian ako 14 years old. And I had my first ministry when I was 15. I was invited to play the piano. And ever since na maging Christian ako, I've been a musician. And to me, being a musician for the Lord, it was my servitude. And hindi lang yon, na-enjoy ko maging isang musician for the Lord. Now, habang nag-grow po ang aking skill, habang nag-grow kami sa church, it was just a small church, but we enjoyed yung band, a Christian band namin, and we were playing songs for the Lord. And suddenly, I was able to watch some concerts. Di ba, nung panahon mga CDs pa yun. Wala pang DVDs pa yun. Actually, mga VHS yata. May CDs naman nun, may CDs. Betamax. Hindi, panahon mo yun, Jason. Hindi ko panahon yun. Yung panahon namin, hindi ko, ano yung Betamax? Yung ba yung barbecue? Hindi ko alam. Hindi, pero CDs siya. So nakakanood kami ng mga concerts. And nakikita ko bigla yung itsura ng isang worship team na kompleto ang gamit, na ang gagaling ng mga singer, yung mga lights, meron pang mga smoke, mga ano yun, yung mga ganon. Kung ano-anong mga ginagawa sa stage. And ever since, na-realize ko, wow, Lord, gusto ko nito. Gusto ko, Lord, makatugtog ako sa ganitong klaseng stage. So, hanggat sa makakaya ko, ina-adapt ko, tinatry kong i-adapt yung nakikita ko doon. At gusto ko rin mangyari na sana makabili kami ng bagong keyboard. Kasi yung keyboard na ginagamit namin, yung ano lang, yung pangbata lang. So at the time, sana makabili tayo ng magandang keyboard, magandang drums. Kailangan natin mag-upgrade ng ganito, upgrade ng ganyan. Ang dami kong recommendations. Akala ko talagang milyon-milyon ang di ba? So, nagkaroon ako ng parang pagkainggit. Pagkainggit na, yes, masaya naman ako as a Christian musician, pero bakit sila ang gaganda ng gamit nila? And this morning, I am going to discuss that. Pero before I continue sa ating passage is, syempre, eventually, na-realize ko hindi yon ang importanteng mga bagay. And that's exactly what we're gonna talk about today in our passage. So John chapter 3, verse 22 to 36. Verse 22, after this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside where he spent some time with them and baptized. Now John also was baptizing at Aenon near Salem, because there was plenty of water and people were coming and being baptized. This was before John was put in prison. An argument developed between some of John's disciples and a certain Jew over the matter of ceremonial washing. They came to John and said to him, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he is baptizing, and everyone is going to him. To this John replied, a person can receive only what is given them from heaven. You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but I am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete. He must become greater. I must become less. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts
his testimony. Whoever has accepted it has certified that God is truthful. For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son and has placed everything in his hands. And last verse, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Let's bow our heads and pray. Father, we thank you for this wonderful morning, Lord. We pray, Panginoon, whatever is the message you want to tell us right now in the situation na pinagdadaanan namin, Father, we pray, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang mangusap sa amin, Panginoon. Clear our heads and our hearts, Panginoon, and allow just the pure word of God to flow, Lord God, on our veins, Panginoon, and we understand, Lord, ano ba talaga ang mensahe niyo sa amin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen. So let's start with verse 22. Sabi doon, after this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. So after this, nakalagay sa verse, after this. That means, ano ba yung pinag-usapan natin last week? Si Nicodemus. So after Nicodemus, pagdating ng morning, si Jesus, he began his mission hindi sa Jerusalem. Lumabas siya sa Jerusalem province and he spent time with his disciples. Verse 23, now John was also baptizing at Aenon near Salem because there was plenty of water and people were coming and being baptized. So makikita natin na sa river, there was a river, at may dalawang grupo na nagbabaptize. Yung isa, grupo ni Jesus and his disciples. Yung isa, grupo ni John and his disciples. This is John the Baptist, no? So, ang tanong, may nagbabaptize na dito. O, ito pala. Nagbabaptize na si John the Baptist ever since Jesus. So, bakit pumesto si Jesus doon? Yun kasi ang reklamo ng disciples. Tignan mo, kaysa sa atin pumupunta sa Kanya. So bakit ganon? May maraming pwedeng reasons, but the real reason na sinabi ng verse is dahil may tubig doon. Paano ka magbabaptize nang walang tubig? Hindi pwede. You need water. Now, if you think about it, this is so similar sa church natin. Have you ever wondered, Solid Ground family, kung bakit tayo nandito sa BF Homes? Bakit tayo nasa kanto ng Ninong Domingo at Ninang Virginia BF Homes Phase 2, Caloocan? At least ginagawa na yung T. Samson ngayon, so hindi na nakakahiya sa mga bisita. Pero may isa pang lubak-lubak doon sa may sabungan. Ginagawa na rin. Pero bakit sa lahat ng lugar? Bakit hindi tayo pumili ng Makati, Pasig, Ortigas, Mandaluyong, Alabang, BGC? Bakit BF Homes Deparo? Have you ever wondered? Have you ever asked the question, bakit kaya si Pastora kasama ng leadership sa lahat ng pwedeng bilan na lupa dito? The simple answer, just like the answer na binigay or nung sinabi ng verse, there was water. Meaning, there's opportunity. There was a land, binili natin. Siyempre, hindi naman porke may land doon sa bundok, doon na tayo bibili at doon na tayo magtatayo ng church. But there was land here. It was available. There was money. Oh, you have land? I have money. Let's go. So binili natin and minsan mapapatanong pa nga tayo, Chris, ang dami ng church dito eh. May church doon. May church doon. May church pa dyan sa may 7-Eleven Liano. Ang daming church, amen? Baka nga na-attenan nyo pa yung ibang church na malapit dito. So bakit nandito tayo sa lugar na napakarami ng church? Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Just because sa paningin natin, maraming church,
it doesn't mean alam na natin yung believers sa lugar na yun. It can be true na marami pa ang harvest. And we needed to be here at the right time and the right location para matamnan ng Word of God yung mga nangangailangan sa lugar na ito. Amen? Only God knows the size of the harvest. So kapag may opportunity, we grab it. Amen? Nagsimula ang Solid Ground. 2009, Pastora. Yung damit ko noon, mas maliit pa. Diyan kami sa Gilmar Place. Less than 20 people. Isa sa mga naalala ko nandun, of course, the Valenzuela family. And we have a picture na hopefully sa ating building dedication ay mapakita natin. Less than 20 people, Solid Ground Christian Church. Pwedeng nagtatanong na kami at that time, bakit dito? We could be anywhere else. Bakit dito? Well, if we overthought it, kung isip kami ng isip, at hindi na kami nakabuo ng activities at ng services for the church, malamang wala tayong ganito kadaming members ngayon. Right now, we are averaging 100 plus kada Sunday. And how can we jump from 20 to 100? Actually, pag may events pa nga, 150. Baka nga sa next event, mag-200. We just don't know. But you know, kung ang lahat ng pastor ay kailangan gumawa ng feasibility study para lang aralin kung sino ang mga a-attend sa church niya, hindi uusad ang work in the kingdom of God. May time pa ba si pastora? Okay, dito tayo. Block 20. A-attend po ba kayo pagka nagtayo kami? Wala pong oras para doon. And you know, that's why the pastor, a senior pastor, needs to have faith. Just faith. And do the right thing. Preach the word of God. And there will be a harvest. Amen? You know, God's hand is always with us. Verse 24 sabi doon, this was before John was put in prison. An argument developed between some of John's disciples and a certain Jew over the matter of ceremonial washing. 26. They came to John and said to him, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he is baptizing and everyone is going to him. God must be greater than, number one, our desire for recognition. Kailangan greater si Lord kaysa yung desire natin na makilala tayo. Ano ba talaga ang problema dito ng mga disciples ni John? Ano yung nag-iisang problema? Envy. It was envy. Lalapit sila kay John, sasabihin nila, uy, John, oh, tignan mo, inaagawan na tayo. And it looks like concerned sila. It will look like loyalty. It will look like kakampi ka nung mga taong nagsasabi nun. And that's why, brothers and sisters, hindi lahat ng pinipresenta sa atin ay katotohanan. Even our bestest friend, minsan even our family, we have to learn how to discern. Minsan, minsan nasa likod yan ng interest, agenda. Psalm 55:21, his talk is smooth as butter, yet war is in his heart. His words are more soothing than oil, yet they are drawn swords. Let's be very careful, brothers and sisters, sa unsolicited advice. Advice na hindi natin hiningi, pero binigay. Yes, karamihan, it's okay, it's good. Pero may mga times we have to know. Kaya nga, we have to know the Word of God. We have to do our devotions and study the Word of God. Dahil doon lang natin nalalaman kung tama ba itong Word o tama ba itong truth na binibigay sa atin. I had many times na sinabihan ako ng isang bagay, Chris, alam mo, ito dapat gawin natin, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos parang ang ganda, oo nga, no. Yun pala, there's something behind it. Yun pala, meron palang agenda yung nagsabi sa akin nun. And that's why we have to be careful. Now, yung mga disciples ni John, dapat masaya na lang sila for Jesus. Amen? Kaso, nakita nilang competition si Jesus.
Isn't it sad? Naging competition ang tingin nila kay Jesus. Jesus was right there, the living testimony of God's grace and love for the world. And yet, disciples pa ni John nakitaan ng competition. You know, envy can produce toxic competition. And that's why we must be very careful sa envy. Alam niyo po, I think there was a time sa married life namin ni Pastora na mahilig kami mag-chess. Yeah, chess. So, mamaya-maya, una, nagsimula yan sa, Miali, turuan mo ako mag-chess. So, syempre, since ako yung marunong mag-chess, okay, ganito lang yan. Kaya kita i-4 moves. Wala ganun lang talaga, dumarating lang talaga dito sa, I think it's just innate genius. Di ko alam kaya kita i-4 moves chess. Wow, ang galing-galing mo naman. Eventually, habang tinuro-turuan ko siya ng chess, gumagaling siya at parang, alam mo yon, nagiging sore loser ako. Napipikon ako kasi magaling po mga asar si Pastora. Ha, nakain ko yung queen mo. Ha! Chamba yan, beginner's luck. Eto, pero gumagaling po siya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Talagang nakakaisip siya in advance. Tapos minsan, nag-aaway kami. Alam mo yung away na parang, ayoko na nga maglaro. Ang ano mo yung mga ganon, parang, ang sakit mo magsalita Sabi niya kasi sa akin, tinuruan mo ako, pero mas magaling ako sa'yo. Mga ganon. So, ganon lang naman. Light lang naman sa chess. So talagang dumating sa point talaga na parang ayoko na mag-chess kasi natatalo na ako. Pero hindi ko lang inaamin na talagang gumaling si Pastora sa chess. Hala, maraming mag-aano sa'yo sa chess. Maraming magcha-challenge sa'yo, Pastora. But no, Pastor was becoming Scrabble na lang. Lagi siyang champion. Ayoko rin makipaglaro sa kanya sa Scrabble kasi ilalatag niya yung napakalaking value tapos titignan niya ako. So ako ika-calculate ko, talo na ako kasi parang 50 points na yung lamang niya. So ang galing ni Pastor sa mga board games. But that's good competition. Now, we are talking about, good competition, it brings inspiration sa atin. Amen? It brings self-improvement sa atin. Pero meron such a thing as toxic competition. Sa trabaho, halimbawa, pagkalaban mo yung isang tao sa promotion, pagkalaban mo yung isang tao sa recognition, ikaw lagi yung nakikita ng boss. Kahit anong overtime ko, kahit anong napoproduce ko, bakit siya lagi yung nakikita ng boss? May kalaban ka sa bonus. Naranasan nyo na ba yun? Inaagawan ka ng credit, di ba? Yung parang ginawa mo pero inagaw. Sinabi niya siya gumawa nun. May mga backstabbing pa sa mga companies sa trabaho. Merong ayaw makipag-collaborate. Ayaw sumali doon sa kailangan na vision, di ba? Sa school, sa students. Ano ba ang mga minsan toxic competition? May kalaban ka sa grades. Ako naranasan ko na. Kalaban ko si Shelo sa grades. Hindi, joke lang, Shelo. Hindi natin kayang kalabanin yan. Pero naranasan ko na talaga, lagi kasi akong second, third, or last section. Tapos for once in my life, nag-first section ako, parang feeling ko talagang tali-talino. So ngayon, meron akong parang naiinggit sa akin, naglalaban kami, parang, alam mo yun, merong something, may tension sa classroom. So minsan, kalaban mo sa grades or sa achievements, pwedeng mauwi yan sa cheating or stealing, mga students. Kaysa maging friend mo, nagiging bully mo, nagiging bully ka. Sino dito bully ka sa school mo? Ay, bait Pwedeng magkaroon ng bangayan, pwedeng magkaroon ng parinigan, talking behind their back. Napakaraming pwede mangyari sa isang toxic competition sa school. Pero ito, sa family, sa mag-asawa, yan. Sometimes, minsan, we marry each other. Okay, sa mga mag-asawa, we married each other to help one another. Amen? Nauuwi sa pagalingan. Kurutin nga yung
Asawang katabi. Pagalingan minsan sa na-accomplish sa career. Meron bang ganon? Dahil mas mataas yung pinag-aralan ng isa, hindi pwedeng mahigitan yung isa. Minsan pag parehong accomplished, ayan na, nagpapatalinuhan na sila. Sa sahod, pwedeng ganon. Minsan lalaki yung sumasahod, babae hindi sumasahod, kaya yung lalaki hindi tumutulong sa bahay. O kaya, mas malaki yung sahod ng lalaki, so parang feeling niya, hindi na niya kailangan tumulong sa bahay. Meron pa nga, mga lalaki, ayaw i-allow mag-work yung babae. And it's a form of control. Diba? Sa pagiging parents, may competition. Amen? Minsan parang, gusto mo yung anak mo, ikaw talaga yung favorite. Yun yung gusto mo. Hindi, mabait nanay mo. Pero, Jollibee tayo, akong balas. Di ba mga ganun? Minsan may ganun. May mga parang pagalingan magdisiplina. Sino mas magaling magdisiplina? Yung tatay o yung nanay? Pag nagkamali yung bata, yung isa, papaluin, ipapanish yung isa, halika dito, akong bahala sa'yo. Tara, Jollibee tayo. Anong gusto mong laruan? Bibilang kita kahit anong gusto mo. Ay? Minsan may ganon. Minsan sa mag-asawa may toxic competition sa gawaing bahay. Sinong mas maraming ginagawa sa bahay, di ba? Sino ang mas pagod? Ako ang laging pagod. Hindi, ako ang laging pagod. Ay, parang madami tayong naririnig. Di ba may mga ganun po? Meron tayong scoreboard. Okay, pagod ka today? Okay. Pero nung last week, ako pagod. So 7 agad yun. Parang scorean agad kung sino yung mas pagod. Decision sa pera, nagkakaroon ng competition. Alam niyo po, sa aming mag-asawa, hulaan niyo sino magastos. Si Amo, kasi ang dami niya nagastos. De, joke lang, Amo. Huwag kong panoorin to. Sa aming mag-asawa, yes, ako yung magastos. Ako yung laging nasa Shopee, nasa add to cart na yung mga bagay-bagay. Pero ang sinasabi noon okay lang na magastos ako at matipid si Pastora dahil kapag nag-jive, yung magastos, natututo, at yung matipid, nakakaranas ng magagandang bagay sa buhay. It's true, yes, in a way. Pero maganda rin nating maintindihan na it equals. Ngayon, hindi na ako magastos. Matipid na ako. Sino nag-uwi? Lagot ka sa akin mamaya. Hindi na yata ako magastos. So, nag-iba-balance. Minsan nagugulat ako, gusto ko magtipid, hindi, magluto na lang tayo. Si Pastora, hindi, magpa-grab tayo. Hindi, magastos yun. Pero, ano ba gusto mo, KFC? Nagbabalance po yan. So, hindi lang porque ganun. Meron pang isa, toxic competition sa physical appearance. Yan, mahirap, no? Kasi, syempre, as you age, nagkakaanak ka, yung iba sa atin, sarap ang rice, lalo pag mainit. Sarap. Kaya napapakain tayo. Minsan, hindi mo naman kailangan sabihin, mga guys, no? Hindi mo naman kailangan sabihin sa asawa mo na, ang ganda-ganda mo. Hindi naman kailangan. Kailangan mo lang sabihin, uy, nagustuhan ko yung green mong damit kanina. Minsan, simpleng mga bagay. And you are already telling that your husband or your wife that they look good. Amen? Sa decision-making, minsan may toxic competition. Sa finances, saan tayo magbabakasyon. Ito pa, minsan may toxic competition. Alam mo yung sinasabing, alam mo yung pamilya mo, ang daming problema. May ganun. Alam mo yung pamilya mo, bakit ganyan sila? Pamilya ko ganito, maayos naman. Ba't yung pamilya mo? No? Mahirap po yun. Alam niyo po yung mga mag-asawa, may mga mag-asawa nagbabarahan in public. There's competition even in public. At naririnig ng iba. Nagkakapahiyaan sila. The children, not just the children hear it, but even other people hear it. Minsan, baka mas maayos pa yung trato natin sa kapatiran natin sa church
kaysa sa asawa natin. And that's why it's a good reminder na dapat nagsusuportahan tayo bilang mag-asawa at nagmamahalan. Amen? We need to protect one another sa mga husbands and wives. Kapag halimbawa may kaibigan ka na sinabing, "Uy, yung asawa mo, ba't ganyan yung asawa mo?" Dapat ikaw yung unang sumasalag, "Uy, hindi ganyan ang asawa ko. Ang asawa ko mabait, mali ang sinasabi mo." Kapag sinabi ng family mo, sa family side mo, "Uy, ba't ganyan yung asawa mo? Bakit parang ano naman yan? Anong klaseng ugali meron yan?" Dapat ikaw unang sumalag. Hindi. Mali ugali niyo. Hindi, ang asawa ko mabait. Protektahan natin yung asawa natin. Alam nyo, the best klaseng pagmamahal hindi naririnig ng asawa mo. Yung minsang patutsada, pero yung protection mo at good word mo tungkol sa asawa mo nandun. And that's why we need to learn how to support each other. Ephesians 5:33, "However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband." Ang sabi doon, yung husband must love his wife and the wife must respect the husband. So punta tayo ngayon sa tinatawag na crazy cycle. Can I see the crazy cycle here? Ayan. This is the crazy cycle. Yung lalaki, may sasabihin siya na hurtful, tapos dun sa babae, mafe-feel nung babae na siya ay unloved, na hindi siya minamahal. So yung babae ngayon may sasabihin na hurtful din, at mararamdaman ng lalaki yung disrespect. At dahil naramdaman ng lalaki yung disrespect, ano kaya mangyayari? May sasabihin na naman siyang hurtful, at mararamdaman na naman ng babae na siya ay unloved. And it's a crazy cycle. Alam niyo paano matatapos yan? Forgiveness. Just learn to forgive. Cut it. Minsan, it's as easy as, "I'm sorry." From now on, ayusin natin. And that's it. You break the crazy cycle. Amen? We need to learn how to support each other, especially ang ating mga asawa. Now, let's go to toxic competition sa churches. Sa churches, just like mga disciples ni John, may competition sa churches. Ang hilig natin minsan mag-compare ng mga churches. Hala sila, ang dami nilang youth. Ang dami talaga nilang youth, ang saya-saya. Hala sila, ang galing ng worship team nila. So what, may bidet kami. Ano man ang ipaharap mo sa amin, yung bidet na. Joke lang po yun. Pero minsan talagang nagkakaroon ng competition. Yabangan ng attendance. Yabangan ng kotse. Diba? Yabangan ng building. Tayo humble lang. Ay, doon lang sa munting church namin. Let's always just be humble. You know what? Lahat tayo, one God. One Jesus. So what is the use ng competition na ito? 2 Corinthians 10:17-18. But let the one who boasts boast in the Lord, for it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Amen? Ipagmayabang natin ang gawa ng Panginoon sa buhay natin, hindi kung ano-anong mga bagay na material. Especially yung attendance at yung money at yung kung ano-ano pa. Ang envy ay nangyayari talaga sa mga churches. And yun nga ang problema, kailangan sa ating church, wala tayong envy with others. Romans 12:4-6, just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Huwag po tayo mabilis mainggit. I was in Florida
2 years, 3 years ago. And nakita ko doon, sorry, this was in 2019 pala. And may nag-invite sa aking Christian sa church nila, at sa car park pa lang, SM na. SM car park, ang laki-laki. Napagod akong maglakad mula sa car park. Kaya pag tayo medyo dumadami tayo at dito lang tayo kailangan mag-park, huwag na po tayo mag-ano, di ba? Kasi yung iba talaga ang layo ng lakad. So, pagpasok ko sa church, may kape na binibigay. Tapos, ang welcoming, may mga carpet. Pagpasok ko sa mismong hall, katulad nito, may mga lights. Tapos yung mga lights, yung may mga beam. Diba yung mga beam? Na parang may anghel sa langit na pababa. Yung mga ganun. Na-achieve mo lang yung look na yon kapag may haze. Yung parang smoke. So sabi ko dati, sana magkaroon kami ng ganong beam. Pero it's not really practical kasi kung gusto mo ng ganong klaseng light, kailangan meron kang smoke, kailangan may haze ka. At pagpasok ko sa church nila, hindi ako makahinga dahil dun sa smoke na yun. As in, parang may nagsiga, pero hindi kasing amoy ng pagsisiga, pero still, hindi ka masyadong makahinga. So, ang hirap din po, di ba? And marami rin pong mga churches ganun. Gusto nila yung mga haze, yung mga smoke, and that's why hindi po importante talaga na magkakaroon tayo ng competition. Verse 27, to this John replied, a person can receive only what is given them from heaven. You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but am sent ahead of him. Number 2, God must be greater than our personal ambitions. Kailangan mas higit ang Panginoon sa kung anong mga ambitions natin. Alam niyo po ang sabi dun sa verse, a person can receive only what is given. Kung ano lang yung matatanggap, sabi ni John the Baptist, kung ano lang yung binibigay ni Lord sa akin galing langit, yun lang ang gagamitin ko, yun lang ang kung sino ako. Yun yung sinabi niya. At kung ano yung role na binigay kay John the Baptist, yun lang yung gagawin niya. Tayo po, Solid Ground Family, kung ano lang yung inalaw ni Lord sa ating church, yun ang yakapin at gampanan natin ng buong puso. Huwag po natin ay kahiya kung sino tayo as a church. Amen? You know, at this point, napakaganda ng ating building. Pero before, nung nandun tayo sa T. Samson, nung nandun tayo sa, 2 beses tayo sa T. Samson, 2 separate locations. Nung nandun tayo sa, even sa Gilmar Place. 'Di ba? Parang, kung aesthetic lang ang pag-uusapan, parang ang hirap. No? Ang hirap parang ipagmalaki dahil ang liit ng lugar. Pero, maliit man ang lugar o malaki, maganda ay ang Panginoon ang pinagmamalaki natin. Amen? Siksikan man, 'di ba? Kahit mainit man, walang aircon, yan po ay galing sa Panginoon. Alam niyo po, ilang beses na rin tayo sa mga maliliit na lugar. Talagang ang difference lang, ang Word of God, hindi kailanman natigil sa pagpipreach sa lahat ng mga locations na pinuntahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. It is a small place, but it is abundant in the Word of God. Diba? When we left nga yung last nating place, yung T. Samson, ang naiisip ko lang how many people had their lives changed in this small place? How many people, how many tears have we cried to Jesus in this small place? At praise God po, ngayon meron ng church ulit na pumwesto doon. And I hope the legacy of that place continues, na maraming buhay pa rin, kahit maliit yun. Diba? Maraming buhay pa rin na matransform. Minsan nakakakita ako ng mga pictures ng mga churches sa ilalim ng puno, sa Africa, sa India. And ang gaganda ng mga ngiti nila, ang gaganda ng praise and worship nila. You know, it doesn't matter kung nasaan ka. Minsan nasa MRT ka, umiiyak ka kay Lord. Minsan nagmamotor ka, minsan nandun ka sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Many times, nag-touch sa heart ko si God, sa office ko. Bigla na lang akong yuyo ko, tapos mapupunta akong CR.
Baka sabihin ng mga katrabaho ko, nag-aaway kami ni Pastora. Pero hindi. It was just really my heart. Just really crying out to God. And that's why ang ganda ng sinabi ng James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. And applicable po ito sa buhay natin. Let's learn to accept and love kung sino po tayo at ano po ang bigay ng Panginoon na role natin. You know, kami ni Pastora, for so long, we've been asking for a baby. Every time I come to God, I always tell Him. May mga times nahihiya na akong sabihin dahil paulit-ulit na ako. But I always tell Jesus, Lord, we want a baby. And dinala ko pa yan sa Israel, yung prayer request na yon. And nagka-baby nga kami 2021, nalaglag. So it was so painful. But eventually, God heard our prayers. Now we realize, ang hirap pala magka-baby. Hindi pala madali. Gigising ka ng ilang beses sa madaling araw, papalit ng diaper, tapos andyan pa. Siyempre, ang daming gastos. Pero does it mean na, Lord, teka, sa'yo muna? Hindi eh. Hindi ganon, di ba? You see, kahit saang lugar o kahit anong sitwasyon paglagyan natin ni Lord, kung mareklamo tayo, wala. It's not gonna work. Minsan, nandiyan ka sa dilim, hindi mo alam ang future mo, just love the Lord. Just continue and trust God. Kasi pag nakuha mo na yung gusto mo, yung mga pangarap mo, yung mga ambisyon mo, once na nandun ka na, ang nadadala mo ay yung faith. Hindi nagbabago yun. Natutunan mo yun doon, daladala mo yun, kahit saan tayo pumunta. Amen? And that's why it's so important to know every good and perfect gift comes from above, comes from the Lord. Amen? Sabi sa 29, the bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine and it is now complete. Sabi dito, bridegroom. Ano ba talaga? Bride o groom? It's a longer version ng salitang groom. Whenever you hear or see bridegroom, yung word, it's actually called the groom. Kaya nga sinabi, the bride belongs to the bridegroom. Noong panahon, ang haba-haba nung word, pinaikli na po yan ngayon. Alam niyo, nung wedding namin ni Pastora, there was only one thing na naalala ko, na marami nangyari na nag-preach din yung pastor at may mga sinabi kaming vows sa isa't isa. Pero yung isang moment na talagang naka-crystal clear sa akin nung araw ng wedding namin, yung binuksan na yung mga kortina at reveal si Pastora sa akin. Kasi it felt like yung regalo ng Panginoon. He was opening up the wrapper para ibigay sa akin. And talagang hagulgol. Walang makeup, wala na. Kaya sinabi ko sa inyo, mga brides, mga grooms to be, yung mga makeup na yan, mabubura yan sa araw ng kasal. So talagang, that was the moment talaga. I was crying. And you know what? Talagang yun ang favorite part ko ng wedding. Yung pagbukas ng pinto or pag-reveal ng bride, papasok na siya. Anytime you're in a wedding, any wedding you attend, kapag binuksan ang pinto to reveal the bride, siyempre, titig tayo sa bride. Amen? Pero, the best part is pag tumingin ka sa groom. Ano yung response ng groom? Ano yung reaction ng groom? Kasi yes, you see the bride coming down. But if you look at the groom, you will see na wow, he is crying, he is excited, he cannot believe it. Buong araw halos nag-a-arrange siya ng coat niya, ng tie niya, pero lahat ng yun nabubura sa isip niya pag andyan na ang kanyang bride. And that is where you can see yung connection nila, yung love story nila. You know, kailan lang kinasal si Luigi at si Jazz? Luigi, Jazz, no? Kailan nga ba yung kasal nyo? 2022? 22? 21? 22, okay. Ang ganda ng kasal nila, you know. Na-enjoy namin.
It was a nice moment sa lahat ng mga kasama namin sa Solid Ground. At talaga nga naman, ang best man mo, sino? Si Ed ba? Si June. Ayun, si June. Ayan, si June ang best man. Ayan. So si June ang best man. Pero kala ko best man mo si Ed. Kasi siya yung sumayaw ng grabe doon sa reception. So talagang, Ed, kasi malayo pa kami, matatapos na ba yung sayaw mo, Ed? Saan ba si Ed? Di ba? So parang, kahit anong mangyaring presentation sa mga kasal, ang bida ay ang groom at ang bride. Amen? Kahit na 30 minutes ang tagal ng sayaw ni Ed, at kahit magtula pa siya dyan at kung ano-ano, hindi siya yung bida. Kahit yung best man na si June, maggitara ng 1 oras, hindi talaga siya yung focus sa wedding na yon. It's the bride and the groom. And this is exactly what John the Baptist means. Kapag sinabi niya sa verse, the friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. Ibig sabihin, ang excitement ng bride at ng groom sa sitwasyon nating spiritual. Ang bride natin ay yung church, amen? At ang groom natin ay si Lord. Si Lord yung naghihintay dito at tayo yung pumapasok sa presensya niya, ready to accept Jesus as our groom. Sila ang pinaka-purpose. So yung sinasabi ng mga disciples ni John dito, bakit hindi sa atin pumupunta? Because we do not matter. Sa kasal ni Luigi and Jazz, no one else matters. Yes, thank you sa mga pumunta. Pero it's really Luigi and Jazz. Just like Jesus and His church. And that is the point here ng verse. Verse 30, He must become greater, I must become less. Our last point, number 3, God must be greater than all our priorities. God must be greater than all our priorities. Ang sabi pa nga sa ESV, He must increase, I must decrease. Alam niyo po, ang mundo kabaligtaran. Ang mundo, ang gusto niya, siya ang greater at si Jesus less and less. Almost sana nga wag nang banggitin sa schools, wag nang banggitin sa offices, wag nang banggitin saan-saan. Gusto nila irrelevant si Jesus. Ang mundo nagiging mas corrupt, selfish, and godless. Alam niyo ba yung golden rule? Naalala niyo yung golden rule? It's directly related to Matthew 7:12. Ang sabi doon, do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. That is the golden rule. And that golden rule is given by Jesus. Pero alam nyo kung itong mundong to, anong klaseng golden rule na? There's a new golden rule. Whoever has the gold makes the rules. Sometimes, it's all about the gold, itong mundong to. It's all about the position and the fame, no? So how can a Christian grow in a world na parang yung mundo gusto lang maging greater? Let's make sure nothing is higher than God in our lives. Amen? Family, work, ministry, or servitude, passions, and ambition, let's make sure na walang mataas. Yes, may family. It doesn't mean na hihiwalayan na natin yung family, magre-resign na tayo sa trabaho and all that. It does not mean that. It just means na whenever you pursue God, you pursue Him first. At wala nang aangat pa sa ating Panginoon. Gusto po ba natin yung mga bagay na yan? Family, work, ministry? Di ba gusto natin i-pursue yan? Gusto natin magbigay ng oras dyan, di ba? You know, ang sabi ng Bible, let's pursue God first and He will take care of all that.
Sabi sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." When you increase yourself, kung ako ang tinataas ko ay sarili ko at hindi ang Panginoon, mahirap po. Kasi tatry kong pagbalansehin yung family, yung work, yung ministry, yung passion, yung ambition, lahat yun itatry kong balansehin on my own without God. It's gonna be so stressful. At meron pang magka-clash. Can we show yung family, work, ministry, and passion and ambition na slide? You see, kapag ako, I do it without God, magka-clash po yan. Hindi ko kayang maging perfect sa work at sa ministry at sa family at sa passion at yung ambition natin, baka hindi pa. Pero kapag si God lang ang inabot natin, it falls into place automatically. It's gonna be better. We have a good family. At the same time, we're doing great sa work. At the same time, we have our ministry. Ang passion natin, nagagampanan natin. And ang ambition natin, ibibigay ni Lord. Why? Because Matthew 6:33, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Amen? Before we end, we've had the great honor this week na makapag-serve sa family ng Malones. Nandyan nga sila, Kuya Jeff, sila Ate Joy at si Riel. And we were there, we were serving them, and nandun si Nanay Leonie. And sa last night niya, it was so fun, yung last night, kasi ang daming mga taong nag-share ng mga experiences kung sino si Nanay Leonie. Si Nanay Leonie, which is lola ni Dico, ay isa palang singer. Napakagaling na singer. Magaling daw siya mag-second voice. Magaling pala siya kumanta at kabisado niya pala yung mga kanta. It's so wonderful to hear na a life that I am trying to live right now, may nauna, katulad ni Nanay Leonie. I saw her life nung ini-explain doon sa funeral service. I saw na, Lord, that's like me. I love singing songs. Lord, kapag nag-work ako, I have Christian music on. Tanong nyo kay Pastora. It's just playing. I love it. I love din mag-second voice. I love to sing. I don't know if she was in the worship team. But the life she lived, at 78, kinuha man siya. She lived a really good life. Yung pangalan niya nga actually is Naomi, derived from the Bible. And napaisip ako, Lord, yun yung buhay ko. Yung tinatahak ko. And nakikita namin, Lord, yung mga anak-anak, yung apo-apo, they are all following because of Nanay Leonie. And you know, napaisip ako, Lord, if dumating man sa point ng buhay ko, na may ilang years na lang ako, maybe magkaroon ako ng sickness, maybe magkakaroon ako ng time to just be with my family bago niyo ako kunin. You know, yes, I will love my family. I will love Pastora, Amo, and the whole Solid Ground family. Pwedeng I just think about you guys. But you know what? Sabi ko, teka lang. Who has been there my whole life? Ever since I was born? Isn't it God? And yes, it's nice to be with family and to be with everybody. Pero if I knew na malapit na ako, katulad ng ginawa ni Nanay Leonie in the last years, months of her life, she was just singing to God. Kabisado niya lahat ng Christian songs. If I knew I was going to be taken by the Lord, I would spend every second praising Jesus. I would give 1,000 hallelujahs to Jesus every day. Amen? Because He deserves our praise. Amen. Palakpakan po natin na pa. Let's rise up and sing this song for Jesus. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, Let's sing it again, 1,000. with 1,000
Jesus, 1,000 hallelujahs for our Jesus. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Yes, Lord, our lives will be filled with praise to you, God. Our lives will be filled with worship to you, God. Father, kung may mga pagkakataon, we have gotten into toxic competition. We have gotten into envy in our lives. Father, break it in the name of Jesus. Allow us, Lord, to thrive on your grace at hindi sa inggit, Panginoon. Father, if meron kaming mga nagawa na hindi tama, Panginoon, may mga inuuna kami, Father. May mga bagay na parang hindi na kayo ang una, kundi yung mga bagay na yun na. Father, humble us. Remind us of the quiet moments, Jesus, with you. Remind us, Lord, of those moments na we just treasure. Those moments we just get to talk to you, pray, spend time with you, Father. Because, Lord, in the end, if alam na namin, kukunin nyo na kami and we have time, Father, every single second of our lives, it's gonna be 1,000 hallelujahs for you. For everything that you have done, Father, you will be praised. This mouth will praise. This tongue will praise. And it will never end praising you, Jesus. Thank you, Father, for everything you have done. Allow us, Father, to thrive as a Christian that you want us to be. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you all for attending. Enjoy your small groups and God bless your week.